Sa pumili ng Propest card, ito ang inyong reading. Tignan natin kung bakit masama ang iyong tao. I'm sensing makabuluhan. And nasense ko rin, this person did you wrong or even dirty. At I feel na nakakagalit kung ano man ang ginawa nila. If you are definitely aware of all the things that they have done to you. I'm also sensing backfired. Another. Okay. I'm sensing evil since childhood. Okay. I feel like whomever this person is, he or she has evil spirit within. Nasa niban, yun ang nafe-feel ko. And masaklap, they're not even aware about it. At nasense ko rin yung sakit sa throat na vibe. I'm sensing masakit magsalita. And they did you wrong. I feel like you will discover soon. Interesting. So, marahil may malalaman ka sooner or later kung ano man ang ginawa siguro ng taong ito sa'yo. Anyway, I feel like for some of you, sa panaginip nyo to nakita kung ano man ang ginawa niyang kalokohan sa'yo. I feel na ng agaw. Some of them ng agaw siguro sila ng babae or lalaki. Okay, I'm sensing backstabber friend as well. Okay, I feel na until now, hindi sila nagbabago. They're still the same, but that there's warning signs from heaven with regards to whomever this is. I'm sensing karma. At saka nasense ko yung word na biko. So marami ako nasasense sa inyong reading at hindi pa tayo nagbabasa ng cards. Yung cards natin parang clarification din minsan ng aking nasasense. Alright? Ngayon, tingnan natin yung iyong cards. So we have the conflict and transformation. So ibig sabihin lang nun na between you and this person, may nangyari sigurong conflict at siguro nagkaroon ng changes na maybe lumayo ka sa kanya or maybe nag-break yung connection or pwede rin na may nangyaring conflict na sana ay ikababago, honestly. Siguro some of them, kaya sila masama dahil sa nangyaring conflict sa kanilang buhay. You know, siguro sila ay nagkaroon ng parang galit sa mundo after an accident happened or kung may nangyaring conflict or so forth, nakiagan sila sa Panginoon. Yun yung na-feel ko dito, kaya rin sila nagbago. Naging masama. Okay, so whomever they are, as I told you before, na meron silang evil spirit within. And whomever this evil spirit was, in-inspire sila na gumawa ng masama. So yan ang dahilan kung bakit masama itong tao na to or gumagawa siya ng kalokohan kasi ginaguide siya ng evil spirit or demonic entities is what I sense. So we have this one here. So nakakalungkot dito kasi madalas ang binibiktima ay mabubuting tao. Kahit mga tao na konektado sa kanya na mabuti, kagaya ng kamag-anak or can be kaibigan. You know, this person loves to spy, so ingat kayo dyan. Isa sa sign is parang libangan niya siguro na mag-spy sa Facebook about sa friends niya or sa family members. So talaga required kayong mag-leave or umalis sa bahay ng taong ito or can be lumayo sa kanya. Pinakita naman dito, so siguro tayo napapansin mo nangyayari na madalas yung conflict kasi pinipilit ka ng Panginoon na umalis sa side ng taong ito kasi kahit nasabihin natin na mabuti ka sa kanya,
Gumagawa pa rin siya ng kalokohan kasi let me remind you, whomever this person is, kinokontrol siya ng evil spirits as you can see here at ini-inspire siya maging masama. I'm sensing unholy. Honestly, so isa sa dahilan kung bakit siya masama kasi siya ay makasarili at prideful as you can see. Siguro ito yung tao na masyadong believe sa kanyang kagandahan or talagang ma-pride. Honestly, sa kanyang sarili, which is sad. Narcissistic is what I sense, or pwedeng gandang-ganda sa kanyang sarili, parang si Narcissus. So, we also have this one. So, yun nga, siguro may mga sign na rin about this person. So, kung sino man siya, actually nga, mga agaw siya. Honestly, parang lesson learned sa mga tao. So, I think what's happening here is that yung Panginoon nagbibigay ng signs or warning sa mga mabubuting tao about this person kasi siguro yung mga mabubuting tao, hindi sila aware na may mga taong masama sa kanilang buhay. That can be. Honestly speaking. Kaya nandito si live and learn. So, madalas, nakakamit sila ng mabubuting tao kasi mga mabubuting tao na yan, nag-encourage na gumawa ng maganda sana itong tao na masama. Pero, nakakalungkot kasi kung sino man ito, ano siya, parang siyang abusado. Abusado rin siguro sa attention. Yes, nakamit nila yung mga mabuting tao. Honestly. Pero nangyayari ito dahil para sana sila tuluan. Pero nangyayari is, instead na matuto sila, parang silang, what you call this, parang naghahaman sa mga mabuting gawain ng taong ito. Parang gusto pa nila ng maraming atraksyon or pwede rin, parang ganito yung card mo. Parang masyado pa sila nagde-demand for more. Nakakapagod na connection for those good people na they encounter. So, we also have this one. So, control freak kung sino man sila. Nakakalungkot dito kasi kung sino man yung kanilang binibiktima, ginagawa nilang stagnant yung pamumuhay or pwede rin naging boses sila actually sa connection. At to be honest with you, natadrain yung money. So, ito yung dahilan kung ba't sila may issue with regards sa money kasi ito yung parang karma nila na madalas mawalan ng pera, honestly. Or can be mga binibiktima nila, madalas madrain yung money. Kasi, yun nga, kailangan magbigay ng magbigay. Can be yung asawa nila, kamag-anak, or so forth. Parang spoiled brat, yun ang nafe-feel ko. Masyadong demanding, yun ang nasa sense kong energy sa kanila. At siguro nandito ka kasi you're wondering bakit sila sobrang sama. Yung pinaka-main na dahilan dito is dahil nga may evil spirit na parang nag-encourage sa kanila na maging masama. To be honest with you, kinokontrol sila ng, evil spirit na yan. To be honest. So, honestly, ito yung lesson learned mo rin, pati yung mga tao na connected sa kanya na dapat mag-introvert ka. Kasi kung ano man ang pinupush forward mo, parang may ginagawa siyang kalokohan or parang kinokontrol ka niya na huwag mong gawin yung bagay kagaya ng gusto magnegosyo, pero yung taong ito parang pinipigilan ka niya na magkanegosyo. I'm really sensing anger vibe here. Siguro marami nagagalit sa kanila kasi ayun nga, parang silang nagsasuggest sila ng mga bagay na unhealthy sa mga tao. Or parang pinipigilan nila yung mga tao na may gawin sa kanilang buhay. Ngayon, kaya siya masama kasi dahilan din nun siguro ay hindi siya nagkakaroon ng timing for healing, especially if kung naging masama sila dahil sa conflict or wala silang realization process kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay. Parang sila yung tipong tao na nagbe-blame agad ng tao. So, they're being called on to heal whatever it is that they keep within. Kasi with the introvert din, ibig sabihin din kasi nun na baka may tinatago silang pain sa past
na hindi sila makaget over. Yung main reason nila ba't sila naging masama rin. You also have this one. So, anyway, isa na sa dahilan ba't sila naging masama kasi baka meron silang kaibigan na I feel nakaaway na ginawa rin ito sa kanila. Siguro parang naisip nila na masama naman yung mga tao, so maging masama na lang ako. Parang ganun ba na vibe with regards to this person? Because before siguro doon, yung iba lang sa kanila. Kasi na-feel ko for some of them since childhood, they could be this nasty. Pero yung iba na nagbago dahil sa conflict, yung I feel na before they could be a good person, pero I feel na parang lumalabas yung pagiging evil nila, no matter what they do. Parang, I really feel may sabi talaga. Feel ko na vibe sa kanila. Na siguro ito inisip nila sa sarili nila na okay naman sila, wala na silang evil spirit within and so on, but yet they cannot hide it kasi we have this evidence here. Ngayon, kaya na sila masama dahil sila yung tipong tao na nagde-desire at pinipilit nila sigurong makuha yung gusto nilang makuha. Kagaya neto, itong card na to na nagde-demand. So, ganito yung kanilang vibe. Nakakalungkot. Kasi siguro sila rin ay, parang revengeful. Parang kung gusto nila magiganti sila. Whatever that they desire, they want it to happen kahit may mga conflict para lang sila maging masaya. Or para maging okay sa kanilang paningin. So, lumayo na lang kayo sa taong ito kasi ang kontrolado siya ng evil spirit at saka delikado rin kasi yan kapag hindi nila makontrol totally yung kanilang sarili. Kasi kapag nalasing yan or so forth, baka may ibang totally mag-take over sa kanilang katawan at kung ano yung gawin. So, might as well talaga na lumayo na lang kayo sa kanya kaysa naman sa naka-witness kayo na certain ng bagay na hindi maganda. Okay? So, we have the Wheel of Fortune. Here, we also have the Weak in reverse. So, isa sa dahilan ba't siya masama kasi tingin niya sa sarili niya, siya ay strong. So, meron talaga siyang evil spirit within kasi kung meron yan, parang wala na silang takot, honestly speaking. Wala na silang takot sa law can be. So, we have the Karma in reverse. So, there could be somebody who's forcing karma to happen sa mga tao. Kahit na yung taong yun, hindi naman niya deserve yung revenge niya. So, we have the Land in either way. So, hindi nga sila stable with regard sa money. At kung hindi ginagawa niya sa ibang tao na parang nagde-drain siya ng money ng ibang tao. And siguro ito iniisip niya sa kanya sarili na everything is okay, but yet nakabaliktad siya. So, ibig sabihin, hindi siya okay. Hindi normal ang kanyang pagkasama. Pero siguro sa perspective niya, normal lang yun. We have the Oops. Madalas sigurong malasin kung sino man itong taong ito. So, you have the Heart in reverse. So, they want to have an easy life. Kaya ginagawa nila dito, lagi sila nagfo-force na something will happen, honestly. So, we also have, what do you call this? Hindi ko mabasa masyado. Nabasa ko lang dito is yung sweet na word. Okay, so anyway, siguro sila yung tipong tao na kapag mabuti ka sa kanya, parang gusto pa niya na magbigay ka na magbigay. No, na-feel ko na gusto niya maging sweet ka. Okay, sa kanya, lagi ko yung nag-effort. But yet, itong taon na to, hindi ko nakita sa reading na nag-effort siya to love someone. I feel na this person is forceful. Na pina-force niya yung isang tao na i-like siya, i-love siya, whatever. Yun yung nakikita ko kasi dito na perspective. A very forceful energy. Na-sense ko rin yung arrogant vibe. So, tingnan natin kung ano pa. I'm sensing ganon siya talaga.
I'm sensing na meron siya na pagdaanan na mabigat na bagay sa kanyang buhay. Okay, na-sense ko rin guys na parte siya ng masamang grupo. Or siguro barkada rin niya ay kasing sama niya. This is actually sad. Another. Okay, popular. Siguro gusto niya maging popular. Actually, masakit sa throat yung cards na to. Siguro ganun yung kanyang vibe na parang pinipigilan na siya magsalita ng Panginoon. Can be kung ano man sinasabi niya, ha? Can be kasi nungalingan yon, or pwede rin na kapag magsalita man siya, hindi siya nakakabuti sa tao. So anyway, ito yung tingin niya sa kanyang sarili, siguro, or pwedeng gusto niyang ipakita na mabuti siya, but that in reality, hindi, okay? I feel na yung mga madalas ang biktimahin is yung mga mabubuting tao. Nakakalungkot kasi madalas siya makamit ang mabubuti kasi parang pinipilit siya ng Panginoon na magbago. Parang yung mabuting tao siya ay nagiging gabay or teacher sa taong masama para sana magbago iip ng hangin na maging mabuti siyang tao. So anyway, kung sino man siya, parang siyang nagmamanifest ng stability and even good connection. Pero nakakalungkot dito kasi, what do you call this? Kasi mga tao na binibiktima niya, madalas na ay mabubuti or gusto niya sana mabuting tao na ang makakasama niya habang buhay. Pero malungkot for that good person na matagal siya may stuck with this evil person, which is sad. Kasi maybe na-manipulate siya and so on. So, yun nga, nawawalan ng connections. Kung ano man ang minanifest niya, hindi yan maglalast long, honestly speaking. Kasi dati yung panahon na kung sino man yung kanya na brainwash, dati yung panahon na magigising kung sino man yun at hindi na niya ito mamamanifest. So, kaya rin siya naging masama kasi pinakita rin dito sa cards na siya ay parang ganun yung kanyang perspective, okay? Kung ano man ang kanyang iniisip na gawin, parang iniisip niya na yun ang dapat gawin or mainam na gawin kahit na siya ay not logical anymore or feeling ko ito yung pakiramdam or tingin sa kanya ng mga tao na parang wala siyang common sense or yung mga ginagawa niya parang hindi dapat gawin, okay? To be honest. So anyway, kaya rin to gumagawa ng kalokohan or masama kasi gusto niyang agawin lahat na magaganda sa ibang tao. Or hindi siya emotionally fulfilled. Okay, so anyway, kaya rin siya masama dahil sa napagdaanan niya. Parang siya nakafocus sa sadness at hindi siya nag-take some time to heal or contemplate kung ba't nangyari yung isang bagay. So, lagi na lang may issue with regards sa money, pansin ko. At saka kung may trabaho man siya, hindi ito forever na work niya. So, kaya rin siya siguro masama. Kasi yun nga, malungkot siya with regards sa money. Na-sense ko kalungkutan with regards to this. Na kung may trabaho man siya, hindi siya stable at hindi siya yung boss sa company. So, main reason ba't siya masama, kinokontrol siya ng evil spirit at hindi siya nag-take some time to heal kung ano man ang conflict na nangyari noong past. Madalas siya manisi ng mga tao or pwedeng sinisisi rin niya yung Panginoon kada may nangyayaring mali sa kanya. You know, parang para sa kanya hindi normal na may masamang mangyari. Honestly, lahat naman tayo pinagdaraanan natin yun, diba? But yet, this person is somebody na parang sinisisi niya, naninisi mo na siya bago siya, naninisi siya, hindi niya tinitingnan yung mali niya, yun yung problema sa kanya. Paano siya magpabago, diba?
At nakakalungkot kasi marami na siyang nakita mga mabubuting tao, pero instead na ma-inspire siya, parang ginagawa niya ng masama yung mga mabubuti. Ang main reason dahil nga may evil spirit within siya. Okay? Ito rin mapapansin mo sa masasamang tao na iba yung pakikitungo nila sa mga taong mabubuti. Okay? Parang siguro sila natitrigger. Or syempre ayaw ng evil spirit sa mga mabubuting tao, kaya siguro ginagamit niya itong tao na to para manggulo ng buhay na may buhay. Okay, so I feel na wala pa rin pagbabago with regards to this person. I don't feel na nagbago siya. Okay, siguro kung may pinapakita man siyang maganda kasi may pinakitang card dito, parang balat kayo lang. Hindi naman totoo. Parang behind the scenes talaga. Parang masama yung ginagawa niya sa mga tao kasi fino-force yung karma na mangyari sa isang tao. Very revengeful. Honestly. At saka, yun nga, kung may gusto siyang makuha, kinukuha niya kahit na may mga, may, may-ari na dun sa kanya jowa, kinukuha niya yung jowa ng ibang tao. Parang ganun ba? Kung ano yung gusto niya makuha, kinukuha niya kahit na hindi dapat. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you. Sa pumili ng Temperance card, ito ang inyong reading. I have a feeling na kung sino man siya, meron siyang, I feel na mali sa kanyang buhay. At na-sense ko rin na pagdaanan. I'm sensing evil karmic, so kung sino man siya, naka-encounter siya ng taong masama sa kanyang buhay. Kaya I feel na nagbagong buhay siya. I feel na in a bad way. Pero na-sense ko yung kalungkutan sa kanyang vibe na rin. So, kung ano man ang kanyang napagdaanan, siguro talaga napakasakit nun. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. So, kung sino man siya naka-encounter siya ng evil karmic, na-sense kong masakit sa throat. Yung vibe, or parang nagpipigil magsalita. Whomever this person is, you cannot trust whomever they are. Okay, na-sense ko talaga yung sobrang lungkot ng vibe. Okay, na-sense ko kung sino man siya, namatayan din siya, kaya siguro siya malungkot sa ngayon yung kanyang vibe. I feel strongly evil karmic. I feel that whomever this is, jealous siya sa'yo, or parang nainggit siya. Lalo na kung kompleto pa siguro yung iyong pamilya, or wala kang pinoproblema sa iyong buhay. Ngayon, kaya siya naging masama kasi siguro nangyari dito is parang siyang naiinis. Parang naging sensitibo siya sa mga bagay-bagay. At na-adapt niya siguro yung masamang ugali ng mga tao na nakasalamuhan niya. To be honest with you, I feel like whomever this is, benetray ka niya. Honestly. Kasi you could be somebody na authentic, pero parang salungat kasi sa ugali niya. Hindi, ang tao na to hindi siya authentic. Siguro noong past, oo, pero may nangyari, kaya hindi na siya ganun. Nagbago siya. At saka, baka nangyari dito rin, baka na broken hearted siya kasi nung time na authentic siya, iniwan siguro siya ng tao niya, or may nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay.
naka-encounter nga siya ng masamang tao sa buhay niya at nagka-idea siya na ganun din siya dapat. Parang yun nafe-feel ko. So, with the free being here, so far, nag-break free siya with regards to this evil person. Pero, na-adapt niya yung masamang ugali ng taong yun. So, anyway, kung sino man siya, before this person is an upright person, to be honest with you. At saka, baka nakatagpo rin siya ng mabubuting tao para bumalik sana siya sa dati. Pero, with this illness being here, parang nagkaroon siguro siya ng mental health issue dahil din sa kanya na pagdaanan. Parang hindi siguro yung dahilan kung bakit, parang siguro kung nakasakit man siya ng kapwa, yung iba sa kanila siguro dahil din sa mental illness, kaya kanya nasaktan. You also have the introvert here and this one. So far, malungkot yung vibe kasi naman siya workaholic siyang tao at nagsisave siya ng money para sa kanya loved ones. So, siguro meron pa siyang kapamilya may sakit, meron pa siyang anak. So, sa ngayon, ito yung kanyang pinaglalaanan ng panahon at hindi siya nakikipag-usap, honestly, or introvert siya. Dahil din siguro sa kanyang kalungkutan, honestly. So, anyway, siya ay natatakot na maulit kung ano nangyari noong past na naka-encounter siya ng masamang tao. Kaya siya naging masama kasi, parang ayaw na niya maging mabuti. Kasi feeling ko yung naisip niya na pag naging mabuti siya, uulit na naman yung nangyari sa kanyang buhay. Kaya pinili niya na maging masama kasi takot na siyang maulit ko naman yung nangyari noong past. So, kaya siguro ganito yung kanyang vibe na parang wala siyang pakialam. Parang, I feel na kasi naman siya, parang napaka-broken hearted niya. Parang siguro dati this person cares. Pero ngayon kasi parang wala lang. Siguro may pakialam pa siya sa anak niya, siguro. Pero kapag sa ibang tao can be love life, parang hindi na eh. Parang wala na siyang pakialam sa nararamdaman ng kanyang kapartner, kung may partner pa siya. Kasi nga nasaktan siya eh. Okay? Ito yung tipong tao na parang hindi nagtitiwala sa kanyang lover. Honestly, kung may partner man siya, parang ano lang yun eh. Parang lumipas lang, parang ganun ba. Parang papalit-palit siguro siya ng relasyon. Siguro, dahil nag-effort siya before sa connection, pero iniwan din siya. So, kaya naging ganun, naging manhid siya with regards sa relationship. Anyway, so, let's see. So, we have the Hermit in either way. So, this person needs some healing work to do. Kasi nangyari noong past. Siguro kaya nagtagpo rin siya with regards sa good people kasi para pinapakita sa kanya ng Panginoon na hindi naman lahat ng tao ay masama. Okay? Parang hindi siya dapat matakot na magmahal muli, lalo na ng mabuting tao. Kasi, yun nga, hindi naman lahat iiwan siya, hindi naman lahat nagagawin na masama sa kanya. So, parang siya naging karmic with regards sa relationship. Isa sa dahilan ba't siya naging masama kasi naka-encounter siya ng hindi mabuting tao noong past. And this person is really healing work to do. Charm is in reverse. So, with regards sa relationship, hindi siya na-charm. Parang, parang wala siya masyadong hilig with regards sa relasyon. So, we have this one. Kasi takot siya maulit muli yung nangyari noon na maka-encounter siya ng masamang tao. So, we also have the we also got this one in reverse. So, yun nga, hindi siya naghahanap ng connection. Or, malungkot talaga siya, honestly. So, we have the break an egg in reverse. So, hindi siya nag-effort with regards sa relationship. Kasi nga, parang wala siyang gana dahil sa napagdaanan niya noong past. So, encounter siya ng heartless na tao.
So, kaya parang inadapt niya yung ugali ng taong yun. Kaya parang wala siyang pakialam dahil natakot siya. Takot siyang maulit yung past. We also have the T. So, yun nga, kaya iwasan nyo guys na magsabi ng bagay-bagay sa kanya. Kasi yun nga, siguro libangan niya yun na magchismis. So, ingat kayo. So, anyway, kasi nga parang wala siyang pakialam eh. Parang wala siyang pakialam kung ano mararamdaman mo kapag pinagkalat niya yung bagay na sensitibo with regards to you. I'm sensing na paparusahan ng Diyos. I'm sensing kung sino man siya, siniraan ka niya sa social media. Parang kahaman siya sa pag-ibig, pero parang hindi. Siguro parang libangan lang yung tingin niya sa connection. Na-sense ko na minsan naiisip ka niya. At saka parang broken-hearted is what I sense, okay? So, yung nga before, siya ay mabuti. Pero na-sense ko yung vibe niya as of now is kinda like karmic energy. Okay, so, yun nga, dahil nga sa napagdaanan niya, parang naging stuck siya na gano'n na lang ugali niya. Ayaw na niya maging mabuti. Okay? Kasi inisip niya kung maging mabuti siya, parang uulit yung masama nangyari sa kanyang buhay. So, next thing that we have is the Knight of Swords in reverse. So, yun nga, naging sinungaling siya. Hindi na siya authentic. Before authentic siya, pinakita dito yung authenticity. Okay, ngayon naging baliktad na. Hinakalungkot dito kasi may potential siguro siya mag-gossip, pero yung mga sinasabi niya ay hindi totoo kasi nakabaliktad yung mga swords cards natin. At kaya rin siya masama kasi malayo siya sa Panginoon. So, ngayon hindi siya upright na tao. So, ingat ka nalang sa taong ganyan and make sure na blinak mo siya kasi yun nga, mahilig siya mag-chismis ng kung ano-ano. So, baka makita niya yung social media mo at baka pulutan niya na ika-chismis. So, might as well i-block mo na siya agad. So, anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness and God bless you. Sa pumili ng The Star card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung bakit masama ang iyong tao. Right away na sense ko yung masama talaga siyang tao. Na-sense ko rin, hindi lang yun. Evil spirit, honestly. Can be this person to have evil spirit within. Another. I don't know why, pero na-sense ko rin medyas, which is interesting. Okay. Maybe this person step on your shoes. That can be, or parang madalas siyang may nakaaway siguro, or can be minamanipulate, yun na sense ko. Na-sense ko rin na parang siya naguguluhan siguro sa kanyang buhay. Feeling ko gusto niyang umasenso. Pero may naapakan siyang tao.
I'm sensing unlucky with regards to love. Okay, yun nga. Pera nga yung kanyang naiisip. Na-sense ko rin ay kahaman. At wala rin siyang pinagbago. So, if you're wondering kung nagbago ba siya, hindi siya nagbago, ganun pa rin siya. Kaya wag kang basta-basta mainiwala sa taong ito. At I feel na kung sino man siya, minamanifest kanya muli sa kanyang buhay. At hindi niya kaya na lapitan ka, yun yung nafe-feel kong vibe na rin. So, nag-ingat ka talaga kasi strongly I feel this person to have an evil spirit within. So, you can see. So, I feel a deceitful energy. Okay? Nag-strategize siya to do something that can be deceitful. So, ganun siguro siyang tao na mahilig siya mabully. To be honest. At, nakalungkot dito kasi siguro madalas yung pinagdarasal na magbago na siya. To be honest, madalas siya nagkakasakit kasi parang I'm really sensing na parang pinapakita sa kanya ng Panginoon na maiksi na lang yung kanyang buhay at kailangan before he or she pass away, may gawin sana siyang mabuti. Parang gusto siya ni God na magbago siya, kaya na-feel ko tong pray. Siguro may nagdarasal for him or her na magbago sana siya. Let's see what else. So, yan nga. Kaya rin siya masama, madalas sa iniisip ay pera. We also have this one. Justice at beautiful. Siguro kung sino man siya, gandang-ganda siya sa kanyang sarili, narcissistic. Okay, at iniisip niya lagi na siya yung tama. Kahit na minsan ay siya na ay mali. Siguro siya yung may pagka-bossy vibe. So, kaya siya masama, inisip niya lagi siyang tama. At siya lang yung mabuti. Pero hindi ko na-feel yung mabuting vibe sa kanya. Honestly. So, maraming connection yung nawala sa kanya. Pero yung mga nawawalang connection, tingin na dito ay treasure. Kaya, minamanifest niya yung mga taong yan kahit na wala na yun sa kanyang buhay. Next na we have is this one. So, tinatanong kung ba't siya naging masama. Can be yung rason din kaya siya naging masama ay iniwan siya ng kanyang mga tao na kanyang tinetreasure. So, anyway, we also have this one. So, itong tao na to, I feel na sinungaling sa social media. Siguro parang pinapakita niya sa social media na siya ay yung mabuting tao na hindi niya deserve na iwanan siya. Pero, with this protect being here, ibig sabihin lang nun na umalis yung mga tao sa kanyang buhay dahil gusto nilang protektahan yung sarili nila against this person. Okay? Kasi nga, hindi siya mabuting tao. Parang iniisip lang niya yung kanyang sarili, iniisip lang niya pera, iniisip niya siya laging tama kahit na mali naman siya. Ano nga, stubborn. Feeling ko ito na talaga yung kanyang ugali. Honestly. Na may pagka-manipulative siya. To be honest. So, I feel na parang, wala siyang pakialam sa pakiramdam ng ibang tao. Kahit na nakikita niya malungkot na yung kanyang jowa, asawa, whatever, candy friends, wala siyang pakialam. Siya yung tipong tao na hindi ka tutulungan kapag nangailangan ka ng tulong. Yun yung nafe-feel ko. Kasi yung matter sa kanya ay yung pagsisave ng money para lang sa kanya sarili, pero yung magbigay, hindi. No wonder why pinipilit siya ng Panginoon na magbago. Kasi if this person is blessed with money, honestly speaking, yung kanyang mission work is to actually help people, to care about people, honestly. At ibahagi niya sana yun bago siya pumanaw. Kaya madalas siya magkasakit. Kasi parang pinapakita ng Panginoon na anytime soon, you can pass away and you have to do your mission work here on earth.
So, para lang sa kanyang indulgement yung kanyang ginagawa. Honestly. And we encourage being here. So, rin sa dahilan kung bakit siya masama, kasi maybe may makasama siya sa kanyang buhay na ini-influensyahan siya na maging masama. Honestly. At saka siguro yung influence din na hindi maganda kasi parang hinikayat siya na mag-indulge. Parang isipin lang niya yung ikatutuwa niya at wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao, which is sad. So, marami factors ba't siya naging masama. Ina-encourage siya ng mga tao at with the star being here, parang yun nga, parang nakatingin lang siya siguro sa kanyang ikatutuwa pero hindi siya tumitingin sa taong katabi niya. Parang wala siyang pakialam sa paligid. About lang sa kanyang sariling kanyang iniisip. So, madalas yung magkasakit. Yun ang nafe-feel ko. Kasi, hindi pa niya siguro natutupad yung mission work niya. Siguro pinapakita sa kanya ng Panginoon na dapat magbigay siya. Dapat may pakialam siya sa mga tao sa paligid niya. Pero, wala eh. You know? Hindi siya tumutulong, hindi pa niya ginawa yung mission work niya. Siguro madalas siya makakita ng sign na dapat nakikare siya sa mga tao pero hindi ko na feel na nagbagong buhay siya. Nasense ko yung word na honesty is a bad word, parang ganon. I don't know why, siguro itong taon na to ay napaka-dishonest kasi para sa kanya, hindi mabuti yung pagsasabi ng totoo. So, we have this in reverse. Marami siguro umalis ang tao sa kanyang buhay. We have the in. So, may mga natagpuan siya mabubuting tao naman na tipong hindi nag-iispiya or tipong parang very honest person sa kanilang buhay. We also have the space in reverse. We also have the hope in reverse. Nakakalungkot kasi parang siyang hopeless kasi nakita naman natin dito na may nagdarasal para sa kanya na siya ay magbago at kung sino may nagdarasal na yun, this person definitely care from whoever they are, pero nakalungkot kasi si Hope naka-reverse. I also have this. Okay, hindi niya siguro napapansin na nakakasakit siya. Kasi ang inisip niya lagi siyang tama, as you can see with these cards. So, we also have take it easy in reverse. Ito yung tao na siguro madalas magalit. Meron siyang issue with regards sa anger. You know, dapat maging kalmado lang siya. Inisip niya kasi lagi siyang tama eh. You know. At saka parang siya eh, parang seryoso na hindi mo dapat seryosoin yung bagay. Honestly. Anyway, I'm sensing manipulator. Siguro they could have a hard life dahil din sa kanyang pinagagawa sa kanyang buhay. Siguro dahil din sa overindulgement, honestly. So anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing maselan. I feel na hindi pa rin siya nagbabago. At na-sense ko tahimik ka lang. Very interesting, okay? Alright, so maraming ang tao na umalis sa kanyang buhay. Or lagi siyang iniiwan kapag relasyon. Kasi I feel na parang pagod, yun yung nafe-feel ko sa kanyang ugali siguro na uprightness or parang feeling niya upright siya. Na-feel ko parang karmic vibe talaga. Okay, so we have this one.
This is in reverse. So, kaya siya masama kasi feeling niya hindi siya kontento emotionally. Okay, we also have this one. So, kung sakali man may breakup na nangyari noong past, hindi siya makaget over, this person doesn't have a good sleep at night. And we also have the Wheel of Fortune. Really forgive about the noise, okay? Isa sa dahilan kung ba't siya masama kasi feeling niya malas siya lagi. Parang siya naiirita, lalo na kapag wala siyang pera. Kasi pera nga yung kanyang iniintindi based sa inyong reading. As you can see, kasi gusto niyang mayaman. Mayaman siya. Okay, so whatever this person manifests, paano lagi natidrain yung money? So, yun ang nangyayari. Parang siyang naiirita nga. Maraming maalis sa kanyang buhay kasi kaya sila umalis dahil ayaw na nila ng gulo, ayaw na nila ng away. Malas talaga siya sa pera, guys. Honestly. Kasi kaya ganun, dahil hindi siguro siya nagbibigay for charity work. Okay? Ganun kasi madalas yung nangyayari kapag hindi ka nakapaglaan ng pera or for helping others, hindi ka nagbibigay. Kaya, yun nga, parang madalas siya malasin sa pera. So, siguro ng taon na to, irritable masyado sa kanyang buhay dahil nga sa, I'm really sensing na yung money ay laging problema. Hindi yun dahilan ba't mainitin yung kanyang ulo. Okay, naiinis siya lagi. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless you. Sa pumili ng The Moon card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung bakit masama ang iyong tao. I'm sensing na kung sino man ito, hindi pa rin siya nagbabagong buhay. I'm sensing polluted mind. Na-sense ko rin yung word na mind your own business. Bago sino man siya, mahilig siya makialam ng buhay na may buhay. At na-feel ko na maraming nainis sa kanya dahil sa ganong pag-uugali niya. I'm sensing obsessed as well. Parang feeling mo uncomfortable ka with regards to this person. Na-sense ko rin ay money concerns. I'm sensing break. At saka na-sense ko rin fake it till you make it. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing talaga strongly yung naguguluhan. Okay. I'm sensing evil karmic. Actually, habang nag-shuffle ako, masakit sa left hand. Ibig sabihin lang nun, meron silang masamang nararamdaman. Maybe towards you or others. It can be anger, it can be jealousy, inggit, hatred. Masakit actually sa ulo yung energy or yung vibe. Ngayon, okay, so nakakalungkot kasi kung sino man sila, parang mahal lang nila yung isang tao kapag yung tao na yon ay may pera. So, ganyan yung kanilang pag-uugali, okay? So, siguro masama sila sa'yo kasi whomever they are, they acknowledge people that do have money. So, kung walang-wala ka, then wala silang pakialam.
At tinatanong natin kung bakit sila masama. Nasakit sa throat itong vibe. So anyway, kasi with the trap, I feel ito yung ginawa nila sa mga tao. I feel like with regards to you na there could be somebody that's trapping you or parang silang nag-observe tapos may gagawing mali. Parang dahil din sa kalokohan nila, ba't sila nilalayuan ng mga tao? So, I really feel na yung mga tao na kilala ko sino talaga sila sa totoong buhay is yung mga tao na sa tingin ng kung sino man itong tinanong nyo ay hindi parte ng royalty. Kasi doon sila masama sa mga taong, walang masyadong money. So, anyway, kaya sila masama kasi I really feel masakit sa ulo yung vibe neto, to be honest. So, kaya siguro sila masama kasi yun nga, parang siguro silang nayayamot kada may nangyaring aksidente or parang naiinis sila pag tinuturuan sila ng tama, honestly speaking. At I feel na kung sino man siya, gastusero at gastusera siya. Siguro kaya pinagsasabihan siya ng mga tao, naiinis sila pag ganun. So, madalas yung disgrasya sa kanyang buhay. Baka yun yung kanyang karma. Okay, so anyway, na-feel ko kaya madalas yun sila mawalan ng pera kasi parang pinaparana siguro sa kanila ng Panginoon kung paano maghirap kasi nga iba yung tingin nila sa mga taong walang money. Sila mata pobre sila eh. Okay, yun yung kanyang ugali, kaya siya masama. Yung masaklap dito kasi na meron tayong calm na card. Parang wala silang pakialam, parang feeling nila nasa tama sila kasi may mga blessings sila, nasusurround sila ng mga tao na mayayaman. Okay, sila, parang siguro sila yung tipong tao na hindi nakaranas ng paghihirap. With regards sa money concerns, baka anak sila ng mayaman, or pinalaki silang spoiled sila. At umiiwas na sila sa mga tao na walang gaanong money. Anyway, so bakit sila masama? Kasi, to be honest with you, siguro nainiit sila kasi siguro mahilig silang manuhol. At saka, naging masama sila kapag may tumatanggi sa kanila ng kanilang offer. With regards sa bribery. So, anyway, with regards sa third wheel, so siguro kung sino man siya, mahilig siya sa third wheel. Kasi parang gusto niya ng maraming ka-connection or can be may binabayaran siya. Baka meron na siyang partner pero behind the scenes, parang meron siyang ibang connection. Actually, masakit sa throat yung energy na set of cards na to. Siguro dahil ito yung kanyang nililihim. Honestly, or pinipilit siya ng Panginoon na magsabi ka ng totoo. I really feel na parang mag-spill ng beans siya kasi masama na parang may tinatago siyang connection while he or she's dealing with another person. So, may third party situation. We also have these cards. So, kung sino man siya, materialistic siya na tao at kung sino man yung mga kasama niya, ganun din yung ugali kasi mahilig siya sa mga taong mayayaman. Okay, masaya siya kapag yan yung mga kasama niya, but we also have live and learn. Parang encounter niya yung mga ganitong tao kasi may dapat siyang matutunan. Honestly. Okay? So, kaya ganun yung kanyang ugali kasi malungkot siya kapag wala ka namang offer sa kanyang buhay. Like example, wala ka namang, wala kang ganun na yaman. So, in-expect niya na wala kang may bibigay sa kanya in return. Okay? Para malungkot siya kapag wala siya makuha ang gift sa'yo. Yun yung nafe-feel kong energy niya. Para mapagmataas na I feel na nakakairita, yun yung nafe-feel ko.
At saka, masakit talaga sa throat yung vibe ng taong ito. So, anyway, kung sino man siya, I feel na ganun talaga siya manipulative. Kasi ganun yung way niya mag-control ng mga tao. Siguro kung sino man siya ay bossy. So far, walang pinakita dito kung bakit siya masama. I feel na it's more likely yung perspective niya kasi ito yung pinakaunang cards natin. Na yung perspective niya na mamahalin niya yung mga tao na may money kasi sila yung may offer. Parang gusto niya give and take connection pero kung wala kang maibigay sa kanya, wala siyang pakialam sa'yo. Okay? So, yun nga. Parang malulungkot ka lang kasi wala kang ma-offer sa kanya eh. Siguro ito yung tipong tao na lalayuan ka niya kapag wala, parang sa kanyang perspective, wala ka ng, what do you call this? Wala ka ng pakinabang. Yun yung feel ko. Parang kung sino man siya, manggagamit siya. Honestly. So anyway, we have the moon being here. Kasi the moon is more than about secrets. Honestly. So, kung it's about relationship, mahilig talaga siya mag-third party. Isa to sa kanyang nililihim. Honestly speaking. At I really feel na siguro itong taon na to, madalas lutang siya. Kasi ito yung nafe-feels ko with regards sa moon card na rin. Pero tingnan natin. So baka nasaktan ka niya nga dahil nga doon. Siguro kada may nangyari sa kanya aksidente, lalo siya naging masama. Parang binablame niya siguro yung Panginoon. So we have the X here. May secret nga. May mga lovers siya. May mga exes siya. At sikreto. Secret connection. Kahit na may, let's say, karelasyon na siyang iba. So you have to stop. Reach. So, ito yung main reason kung bakit siya masama. Kasi yun nga gusto niya makapiling lang ay mga mayayaman. At dapat i-stop niya yun, yung ganong ugali. Honestly, kaya siya minamalas sa pera. So, yun din siguro yung dahilan kung ba't nangyayari yung mga accident. Kasi, di ba kung may mga accident, hindi naman maiwasan na maglaan ka ng pera for it, di ba? So, ibig sabihin lang nun, parang bang dinedrain yung kanyang money. Kasi nga, parang dapat yung pagdaanan din, yung mga napagdaanan ng mga tao na parang minamaliit niya. Kasi nga, madalas siya nakatingin sa mga maperang tao at manggagamit siya. So, we have this one. So, akala niya okay lang ginagawa niya. Which is sad. We have the mess in reverse. Yung hindi niya nakikita yung mali niya. Okay, so we also have, sinungaling din siya guys, so be careful with this person. We also have the fail in his way. We also have this one. Actually, yung connection nila, alanganin with the fail being in either way. Kasi with regards to this one, siguro kung sino man itong tao na to, hindi na siya in love sa kanyang kasama. Kasi dahilan din siguro, baka wala nang ma-offer si lover. Or baka nagtitipid sila, walang ganong money, walang ganong mabigay. So dahil doon nalulungkot siya, ito rin siguro yung dahilan kung bakit naghanap siya ng ibang partner. Kasi naghanap siya ng tao na may maibibigay sana sa kanya or magagamit niya. Kaya may third party situation sa kanyang relationship. Okay, so we have the let go here. So, nagla-let go siya kapag yung tao wala na ma-offer sa kanya or mabigay. Kaya din siguro marami siyang excess. Kasi kung sino man to, materialistic siya at kailangan maibigay ka sa kanya. So, anyway, let's see what else do we have here. So far, hindi masyado nasagot yung ba't sila masama. Yung main reason siguro dahil parang nasanay silang lagi may money and ayaw nila na may mga kakilala sila na walang pera.
Okay, nasense ko yung kantang, if there is one more peace I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Okay. I feel na kailangan mong ilihim sa kanila if ever you do have money. Kasi iwasan mo yung mga taong ganito na saka sila nandyan kung alam nilang magagamit kanila. So, ito ngayon na feel ko kanina na with regards sa moon card, lutang. So, ito siguro sila minsan sila ay lutang or yung judgment nila ay hindi maganda. Kasi ngayon nga, nakabase sila sa kayamanan, hindi sila nakatingin sa puso ng tao. Nakalungkot dito kasi naka-encounter sila ng mabubuting tao pero pikit yung kanilang mata. Okay, so anyway, we also have this one. So, yung connection nga nila, wala ng passion. Parang pawala na yung relasyon niya. Kaya siguro naghahanap siya ng iba. As you can see. We also have this one as well. So, hindi maiwasan syempre yung away. I feel nainggit din sa kanya mga kakilala. Kasi syempre yung mga kinakasama niya, mga mayayaman, or something like that. Okay, so hindi maiwasan syempre yung mga away kasi mostly na mga tao dyan, mga ganun din, kagaya din siguro niya yung mga na-encounter niya. So, you also have this one. So, siguro yung dahilan din ba't sila naging masama kasi yun nga, hindi nila tinatrato ng maayos yung mga tao na tingin nila ay hindi mayaman. Parang meron silang cutthroat na pagsasalita na rin. Honestly. I feel na marami na silang napaiyak. Yung nafe-feel ko energy dito. Parang kasi sa kanila yaman yung lahat. Pag wala ka nun, pag meron ka lang ay puso, parang baliwala sa kanila yun. Which is sad. To be honest with you, ang sad ng vibe na itong energy. Okay, marahil nalulungkot yung Diyos sa ganitong mga tao na may pagkamata pobre. Kasi honestly, kung mayaman sila, ang mission work nila dito sa mundo ay magbigay sa may hirap, tumulong sa nangangailangan. Pero hindi nila magagawa yun kapag ganito yung kanilang perspective. So I have a feeling na mangyari yung time na ma-experience sila maging mahirap kasi kailangan nilang tumulong sa nangangailangan or kailangan on some way, hindi sila dapat maging disrespectful sa walang ma-offer. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you.